Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa mga kaganapan at nagaganap dito sa mundo ng pageantry. Kung ano-ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang reaction update tayo ngayon. So kagahapon nga, naganap na ang coronation ng Mr. International Indonesia, kung saan naman ayan na may bago na silang pambato sa Mr. International, kung saan magaganap nga this coming September dito sa Bangkok, Thailand. So ano ang reaction ko dyan? Well, ang reaction ko sa bagong pambato ng Indonesia sa Mr. International ay bongga. So yan, bongga kasi napakagwapo, nakakaloka ang kagwapuhan niya, charot. So yon, so medyo may appeal, pero kung ikukumpara natin nung nakaraan taon na pinadala nila dito sa Mr. International, mas bet ko yung winner nung nakaraan taon. Kasi nung nakaraan taon nahawakan ko yung braso niya na puro tattoo, charot. At eto, wala akong mahahawakan na tattoo sa kanya, kundi ang kanyang arms ng bonggang-bongga na talagang masasabi ko, parang bata pa siya. Ganon. And then, exciting. Tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa competition. Sabing ganon, o Mama Sam, sino ang mas malakas? Si Philippines, si Thailand, or si Indonesia? Ako, para sa akin, syempre si Philippines. Si Philippines pa rin ang nakikita ko na mananalo sa kanila. Si Thailand na, yesterday, di ba, umaten ako doon ng Mr. International press con nila. So, yung first appearance nila yesterday after ng manalo. Actually, sa 5, hindi na ang nakikita kong pinakagwapo ay si Scott. Ang nakikita ko na si San. Gwapo naman talaga si San. May glow talaga ang face ni San. Saka mistiso. And then, si Scott, parang nawala na yung glow niya nung katulad nung glow nung coronation nila. So, sabi ko lang sa kanya, keep going. Eh, alam naman nila yon na malakas talaga ang laban ni Kurt at iba talaga ang kagwapuhan ni Kurt. Baka nga pag nakita ng mga to si Kurt, mabakla sila kay Kurt. Charot. So, yan. Anyway, so, keep going lang. Oo. Ako para sa akin, ha. Ako, susuportahan ko dyan si Philippines, si Thailand, 100% suportahan ko yung dalawang bansa yan. And then, tingnan natin kay Indonesia. Siyempre, suportahan din natin si Indonesia, si Vietnam, ganon. Basta Southeast Asia, suportahan natin. But, ang nakikita ko talagang malakas, aaminin ko na sa inyo, si Kurt. Yon. So, si Kurt pa rin yung nakikita kong malakas. Pero na lang siguro pag, ayan na, nagsama-sama na sila. So, tignan natin kung paano nga ba aariba at kakabog ang mga kagwapuhan ni Mr. Indonesia at saka, syempre, ni Mr. Thailand. Oo, si Mr. Thailand, nakahapon kausap ko siya. Cute naman siya. Oo, cute siya. Kaya lang kasi pag yung pinagsama-sama mo sila, ay gusto ko si San, gusto ko yung height ni San, gusto ko yung face ni San na may pagka sa parang suplado na alam mo yon na ang lakas nung appeal, yung mga tipong ganon. Gusto ko kasi yung mga ganong lalaki. Anyway, so good luck syempre sa pambato nila at good luck syempre sa pambato natin na si Kurt Bondat na talaga naman bumubondat na ngayon pa lang. Doon naman sa nagtatanong, may nabasa kasi akong message sa amin ganon. Mama Sam, tingin mo aattend kaya si Kun An sa coronation or sa mga event ni Kurt? Parang feeling ko imbitahan nila si Kun An, mga tipong ganon. Hindi ko lang alam kung mag-a-appear si Kun An, pero parang feeling ko yes, iimbitahan nila. And dito nga sa Mr. Pilipinas, di ba?
pumunta talaga si Kun-an sa Pilipinas para lang bisitahin si di ba? Si Kurt at alamin. Oh, so yun, yung mga tipong ganon. Kaya tingnan natin. So, kung bakit daw nananahimik si Kun-an? Hindi ko alam. So, yun, wala akong balita kasi kahit dito wala din talagang balita. Ganon. So, eto. So, kahapon. So, syempre, inilabas na nga ang mga talent ng Miss Grand Philippines. Kung saan naman, ay nako, may mga tumatumbling, may mga sumasayaw. Ayun. So, kanya-kanyang talent. In fairness naman sa mga candidates natin. Syempre, Pilipino yan ay talaga namang very talented, lalo na pagdating sa dancing and singing. So kahapon si Mr. Nawat pinost o nirepost ang video ni Michelle Arceo sa kanyang Instagram story. So ito na ba yung sign daw na si Michelle Arceo ba ang napipisil nilang manalo ng Miss Grand Philippines? Ayan. So ito yung pangatlong beses na pinost ni Mr. Nawat ang picture at saka video ni Michelle Arceo sa kanyang Instagram. Pangatlong beses na to. Nung una, yung may event sila sa parade, o yung parade dito. Tapos pangalawa, yung may nilabas na bagong mga pictures, yung mga candidates. And then, eto na nga, yung pangatlo. Yung pangatlo, etong video niya. Diyos ko naman, sino ba namang hindi magagandahan sa boses ng Michelle Arceo na ang kanta niya dito ay Pink Pony Club, na da na 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 na. O, di ba? So, Pink Pony Club ang kinanta ni Michelle Arceo na napakaganda. Pinakinggan ko yung original at pinakinggan ko yung boses ni Michelle Arceo. In fairness, mas gumanda pa yung boses ni Michelle Arceo. Charot. So, yan. Magaling, ang galing. Ramdam mo yung boses. Tapos, gusto ko yung message niya sa huli na talaga yung sinasabi niya na ayun na nga daw, para daw tong kantang to sa mga taong nangangarap na hindi naniniwala sa kanila. Yung mga tipong ganon. So, nakaka-touch. Ako para sa akin, yes, medyo nalulungkot ako pagdating kay Michelle Arceo kasi nga 'di ba, maraming ang mga tao na hindi naniniwala at gusto nga nila syempre yung mga iba na manalo dito sa Miss Grand Philippines. Ako naman sa totoo lang guys, to be honest, from the beginning pa lang naman, noon na lumalaban yan ng Miss World, Miss World Philippines, naniniwala na ako kay Michelle nung after ko siya ma-interview. Sabi ko, ay nako, itong batang to medyo kakabog yung beauty talaga kasi maganda naman talaga si Michelle. Hindi ko pa siya nakikita in person. Tapos yung nakita ko siya in person, class yung beauty niya. And then of course nakasama ko siya na mag-dinner. Habang tumatagal, lalo ko nakikita yung ganda. Kasi may mga girls kasi na kapag tinititigan mo, nawawala yung ganda eh. Pero eto, habang tumatagal talaga, lalo mo nakikita talaga yung beauty ng isang Michelle Arceo. Kaya, yung lumaban to ng international pageant, nung una medyo nagulat ako kasi first runner-up siya do sa Miss Environment. Pero yung Reyna Hispano-Americana, nalungkot ako hindi nga nakuha yung Miss Grand Philippines kasi sabi ko parang dapat siya na yung ginawang Miss Grand tapos si Nikki De Mora na yung ginawang Reyna Hispano-Americana. Pero doon naman napatunayan naman ni Michelle na talagang iba talaga yung kalibre niya. But sa kabila nun lahat, parang hindi pa rin siya pinaniniwalaan ng mga ilang mga tagahanga. Pero kung akong tatanungin mo sa analysis ko at sa observation ko dito sa Miss Grand Philippines, kung sino man talaga yung dapat manalo ng Miss Grand, maging fair lang yung labanan, wag tayong masyadong mag-focus lang talaga sa pasarela lang. I think it's Michelle Arceo. And let's see kung ano yung maipapakita ni Michelle Arceo dito sa competition. At syempre, kudos din naman sa mga kalaban niya katulad ni Emma Tiglao, ni Anita Rose, at saka ni Shannon Tampon, at saka ni Nikki Buenafe. Magagaling din naman talaga sila. And best luck na lang para sa mga girls, di ba? And good luck din syempre kay Michelle Arceo. God bless and more power para sa kanya. So, malalaman na natin yung kasagutan na yan kung sino ba talaga ang ipapadala sa Miss Grand sa
sa August 24 na sana wag nang ma-postpone. Ganon. Nakakahiya naman pag-postpone pa rin sila. Diba? So, yon. So, Miss Grand Philippines, alam nyo sa totoo lang, sayang eh. Marami sana silang pwedeng ipakita eh. Pero hindi ko alam kung bakit at ano nga ba ang nangyayari dito sa Miss Grand Philippines. Bakit ganon? Urong-sulong. So, nakakabitin. But, syempre, well support naman tayo dyan. Full support tayo dyan. So, yan. So, support lang. Kasi, syempre, kung sino man yung ipapadala natin dyan, so, supportahan naman natin ng bonggang-bongga at magtiwala lang tayo. So, sabing gano'n, Mama Sam, tingin mo ba si Michelle Arceo? I hope. I hope. Kasi sa yung nakikita ko na full package talaga eh. The way kung paano magsalita, yung beauty, plus nandoon na talented, and then performer din. So, matalino. So, bakit hindi? Diba? So, kung ipapala rin ng Panginoon, kung ibibigay sa kanya yan, kung para sa kanya yan, para sa kanya yan. So, yan! Ganon! Nakakaloka. Nagiging emosyon ako. Kasi gusto ko talaga siya manalo. Kasi, naiintindihan ko yung dream na tinatawag. Lahat naman tayo may dream, di ba? Ganon. And then, ito, para naman sa sumunod natin, chika, Vina, ayaw magpaawat. Ayan na nga. Umarangkada nga kahapon sa Miss Universe Shining Pearl ang mga kandidata kung saan lahat sila ay nandito na sa Phuket para sa kanilang welcome ceremony. Kung saan naman nakita naman natin na talagang oh my gosh, umaarangkada ang mga candidates at talaga namang, ay nako, binibigay nila 100% yung kanilang galing. At si Vina nga, hindi na maawat sa kaseksihan, hindi na maawat sa pasabog. Talaga naman, panalo talaga ang styling ni Vina. Ayaw magpakabog. Sobrang winner. Pero nagulat din ako talaga doon sa pa-reveal ng kanyang suot na parang, wow, ano to? Nakakaloka. So, ganun na talaga. Tinutodo na talaga ni Vina ang bawat eksena niya dito sa Miss Universe Thailand. At grabe ha, grabe. Kasi tumbling talaga ako sa bawat eksena niya. And then, ayun, sobrang naloka ako kasi parang iba talaga si Vina. Hindi niya pa ito nagagawa noon. At ngayon, ayan na, ginawa niya na talagang more sexy, more daring, tipong ganon, more pasabog, more eksena, di ba? So talagang palaban talaga ang Vina. At nakakaloka. Saraburi, di ba? Pero syempre, yung mga kalaban ni Vina hindi rin nagpapaawat katulad ni Contep Mahanakon. At talagang masasabi ko din, sobrang Diyosahan din ang beauty ni Contep Mahanakon. At hindi rin talaga maawat. Ang ganda din ng kanyang suot, sobrang pasabog din. At grabe ha, naloka ako para siyang diwata doon sa karagatan. Pero walang tumalo sa ganda ni Miss Phuket dahil siya ang nagwagi kahapon ng 30,000 baht para sa special award ng Shining Pearl. O diba? Nawindang yun lahat. So yung iba talaga effort na effort, samantalang siya para lang siyang Serena. Sobrang top lang at saka top is diba? Tapos plus lumakad ng bonggang-bongga. Sabi ko sa inyo iba talaga yung dating talaga ni Phuket. Lalo na in person. Tapos ang tangkad pa. Tapos ang payat pa. Kaya nga sabi ko, ay naku, mukhang si Phuket nga ang mananalo dito. Pero syempre, hindi naman magpapatalo yung ibang candidates. Kasi nga, alam ko na aariba sila ng bonggang-bongga. And ayun yung abangan natin kung ano nga ba magiging eksena, ganap ng mga candidates ngayon dito sa Miss Universe Thailand. Diba? So, I'm so excited sa mga pasabog pa ng mga candidates. Sabi ko sa inyo, day by day, may mag-shine at mag-shine dyan. Tapos kung sino yung consistent dyan, yun na yun. The first row ng laban nila, consistent talaga silang apat.
Si Tyla, si Phuket, si Phuket, si Saraburi, si Contep Mahanakon, at saka si Patungtani. Tapos ngayon, ganun pa rin, nadagdagan lang ng Black Beauty. Kalimutan ko yung pangalan niya at anong bansa niya, anong lugar niya. Anyway, so good luck. So, tignan natin talaga kasi consistent nga kasi yung mga candidates dito. Tignan natin kung sino talaga nangunguna. For now, nangunguna ay si Phuket. Diba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Pink Pony Club. Ta-n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 a. Pink Pony Club.